Dalawang photojournalist ang nasawi sa Benguet ng Tangayin na rumaragas ang ilog ang sinasakyan nilang SUV. Nakatutok si Jamie Santos. Wasak sa gitna ng ilog sa barangay Dalupirip sa Itogon, Benguet ang SUV na ito na natangay ng malakas na agos alas 3:30 ng hapon kahapon. Backhoe na ang ginamit para makuha ang sasakyan. Batay sa investigasyon, 6 ang sakay ng SUV na galing noon sa isang elementary school para sa graduation pictorial. Pagkatapos ng pictorial, umalis sila at tumawid sa ilog pero natangay sa tindi ng agos at nalubog sa tubig. 5 sa mga sakay ang agad nakita at naisugod sa ospital. Kabilang ang 68 anyos na driver na sa kasamaang palad ay di na umabot ng buhay. Kinilala ang nasawi na si Rodolfo Ong Tan, isang photojournalist sa Baguio City. Na-cremate na siya kaninang umaga. Ang isa pang sakay ng SUV na anod at natagpuan ang katawan kinagabihan sa ilog na nasa 500 metro ang layo. Kinilala siyang si Neil Clark Onchanco, photojournalist din mula sa Baguio. Nakaburol ngayon si Onchanco. Ipinagluksa ng mga kasamahan sa photojournalism sa Baguio ang pagpanaw ni Tan at Onchanco. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos, nakatutok 24 oras. Magandang hapon po. 5 pulis ang patay at 3 pang sugatan ng tambangan sila ng isang armadong grupo sa Saripaguac, Maguindanao del Sur. Nakatutok si Efren Mamak ng GMA Regional TV. Humandusay sa damuhan ang mga pulis mula sa 2nd Provincial Mobile Force Company ng Maguindanao del Sur Police na tinambangan pasado alas 9 kagabi sa Saripaguac, Maguindanao del Sur. 5 pulis ang dead on arrival sa ospital, 3 ang ginagamot pa. Ayon sa Bangsamoro Regional Police, katatapos lang magpatrolya ng mga pulis at pabalik na sa detachment nang tambangan sila ng armadong grupo. Isang victim natin na wounded, yung area ay madilim and then bigla na lang may sumabog. After nung pagsabog, hindi na sila nakaalis dahil sinundan na agad yun ng mga series of gunfires. May persons of interest na ang pulisya sa pananambang na nakikita nilang paghihiganti raw ang motibo. 5 beses na rin daw itong insidente ng pananambang sa lugar ayon sa pulisya. Tinitingnan pa rin natin yung mga possible motives nila. Kabilang na yung retaliation from previous law enforcement operations noong ating platoon. So, yung presence ng lawless armed groups meron din doon. Kaya nga nag-intensify na sa area na yan ng mga security operations. Si PNP Chief Police General Jose Nartates Jr. pinaimbestigahan ang krimen at pinatutugis ang mga nasa likod ng pananambang na agad tumakas. Nagpaabot din ng pagkondena sa pananambang at pakikiramay sa mga naulila ang Bangsamoro government. Para sa GMA Integrated News, Efren Mamak ng GMA Regional TV, nakatutok 24 oras. Sa ibang balita, tinitiyak ng DTI na walang mangyayaring taas presyo ng mga pangunahing bilihin sa mga susunod na araw hanggang April 16. Pero paano ang presyuhan pagkatapos ng petsang yan? Alamin sa pagtutok ni JP Soriano. Hindi naman daw ito panic buying, pero talagang pang 3 linggong supply kung mamili si Mila sa supermarket na ito sa Quezon City. Sa gitna ng pag-alagwa ng presyo ng langis, sana raw ay di rin magtaas ang presyo ng mga basic goods gaya ng kape, asukal, delata at mantika. Sa sweldo ng tao, ang hirap, hindi pa tumataas. Ang hirap i-budget pero yung kailangan lang talaga. Pero ayon sa Department of Trade and Industry, nakapulong na nilang samahan ng manufacturers at retailers o yung mga groceries sa Pilipinas. At matapos ang kanilang meeting, ginarantayan ng DTI, wala raw magtataas sa presyo ng mga pangunahing produkto o yung mga basic goods hanggang sa mga susunod na linggo. So we will not have any price increase up to April 16. And we will keep on updating them kasi may mga ibang produkto na hanggang end of April wala pong price increase. Ayon kay Trade Secretary Cristina Roque, tiniyak ng mga manufacturer at retailer na may sapat na mga pangunahing bilihin tulad ng sardinas, corned beef, cup noodles,
bottled water, kape, gatas, ilang dairy products at kandila. Pero dahil walang katiyakan kung hanggang kailan ang krisis sa Middle East, posible bang tumaas ang presyo ng mga bilihin pagkatapos ng April 16? We will update. Titingnan natin ulit because weekly po ang usap namin with the manufacturers. Sa Mayo o Hunyo naman, posibleng tumaas ang presyo ng gulay at ibang agricultural products ayon sa Department of Agriculture. Bagaman kapakanan ng mga magsasaka ang iniisip ng DA, kailangan din daw protektahan ang mga mamimili, kaya kasama raw sa mga plano ang pag-aangkat ng mga produkto. Palagi naman ikinukonsidera ang importasyon para i-tame ang inflation. Kasi aminin natin, mas mura yung bigas, mas mura ang karning baboy, ang karning manok, kaysa dun sa ipinoproduce natin. Mas importante na mayroon tayong inventaryo ng mga agricultural commodities. Nagbabadyaring tumaas ang presyo ng manok at baboy dahil sa mas mahal na imported feeds. Apektado kasi ang produksyon ng feeds dahil sa mataas na presyo ng krudo. Maging ang presyo ng isda, posible ring tumaas, sabi ng DA, dahil mas kakaunti ang mga nangingisda dahil pa rin sa mahal ng krudo. Pagdating naman sa bigas, na kay Pangulong Bongbong Marcos na ang rekomendasyon ng National Price Coordinating Council na magtakda ng 50 pesos na price cap sa imported rice para raw mapigilan ang pagtaas ng presyo nito sa mga pamilihan. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, nakatutok 24 oras. Timbugang leader ng grupo nag-viral na biglang pumasok sa isang bahay sa Pasig at nanakit pa sa mga nasa loob nito. Wanted din palang suspect sa kasong may kinalaman sa pakikipagrelasyon sa isang menor de edad. Nakatutok si Emil Sumangil, exclusive. Nag-viral noong nakaraang taon ang nahulikam na panloloob sa isang bahay sa Pasig City. Ang mga suspect sinaktan ang mga inabutan nila sa loob ng bahay. Binastos at pinaghalikan pa ng umano'y pangunahing suspect na lalaki ang isang babaeng menor de edad. Kinasuhan ng Pasig Police sa mga suspect na pawang mga miyembro umano ng gang na kung tawagi True Brown Style. Nito lang nakalipas na linggo. Inaresto ang umano'y tumatayong leader ng grupo na una ng kinasuhan ng physical injuries at acts of lasciviousness na may kinalaman sa child abuse. Fortunately, lumabas yung kanyang warrant of arrest ngayong March 19. Namataan po ng ating mga operatiba itong suspect natin, itong accused natin, dito sa barangay Pinagbuhatan. Ayon sa pulisya, lumayo at nagtago ang suspect pero natunugan nilang babalik ito sa dating inuwian kaya nagkasa na sila ng operasyon. Yun pa rin yung claim niya. Girlfriend niya daw niya yung babae at tinatago daw nung nanay-nanayan itong biktima doon sa bahay kaya sapilitan daw nila itong kinuha. Wala pang pahayag ang suspect na nasa kustodiya na ng Pasig Police. Huwag natin samantalahin ang kamusmusan, ang kawalang kahinaan ng ating mga kabataan, lalo na mga kababaihan. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Ramdam sa patok na pasyalan tuwing Semana Santa ang kalbaryo ng mahal na langis. May ilang dumidiskarte para matuloy pa rin ang kanilang biyaheng Baguio. At nakatutok doon live si Bea Pila. Bea? Ivan, sa lagay na ito, hindi pa gaano karami ang dumarayo dito sa Baguio City ngayong Semana Santa. Pero may ilan tayong nakausap na tinuloy na lang daw yung matagal na nilang nakaplanong bakasyon kahit aminadong apektado ng taas presyo sa langis at iba pang mga bilihin. Karaniwang dinarayo ang Baguio tuwing Semana Santa. Pero ngayong taon, masakit na sa bulsa ang pag-akyat sa summer capital ng bansa. Dahil malayo-layo ang biyahe natin paakyat ng Baguio, syempre kailangan natin magpakarga ng diesel. Sa isang gasolinahan sa Quezon City, mahigit 120 pesos na ang kada litro ng diesel. Halos 3,000 pesos ang ibinayad namin para sa full tank. Maluwag ang daan at dire-diretso ang biyahe namin kaninang madaling araw. Halos 1,000 pesos din ang binayad namin sa toll. Pagdating sa Rosales, Pangasinan, bahagyang mas mura ang petrolyo sa ilang gasolinahan. Sa Pangasinan namin naabutan ang barkada ni Lizzie at May na piniling magdala ng sariling sasakyan paakyat ng Baguio. Nagpa-full tank na sila ng diesel dahil marami naman silang mag-aambagan. Kung sakaling magko-commute ka, mas mahal tapos wala rin gaanong masakyan, ganun.
Kaya mas prefer namin sariling kotse talaga. Kung sa Baguio sila nagpakarga, mahigit 136 pesos per liter na ang diesel. Mas mahal ng 16.35 pesos kesa sa pinakarga naming diesel sa QC. Mahigit 250 kilometers ang aming biyahe mula QC hanggang Baguio. Lagpas pa sa 25 liters ang nakonsumong diesel, katumbas ng mahigit 3,000 pesos. Ang pamilya naman ni Queenie, team commute paakyat ng Baguio. Galing sila ng Cebu at nung Desyembre pa nilang binalak mag-Baguio. Hindi puno ang bus na sinakyan nila galing Pasay, pero halos 700 pesos ang ticket. Mabigat na rin po. But na-plan na po kasi tapos napaglaanan na po ng budget. Expected na mahal kasi tumaas yung gas. Pansin naman nakausap naming bus driver, mas kaunti ang mga biyahero ngayon. Tugma sa obserbasyon ng Baguio City LGU na nabawasan ng 30 to 50% ang mga bus trip sa Baguio dahil sa pag-alagwa ng presyo ng petrolyo. Malaki talaga yung tinumal ng biyahe. Kasi last year halos pagdating namin ng terminal balik agad kasi maraming pasahero. Ngayon wala talaga. Pagkakaunti ang pasahero, tinatransfer na lang namin dun sa susunod na bus kung talagang kaunting-kaunti. Ivan, simula kaninang umaga hanggang hapon, medyo maalinsangan pa rin po yung panahon sa Baguio. Pero unti-unti nang lumalamig at inaasahang aabot ng mga 18 to 19 degrees Celsius ang temperatura dito mamayang gabi. Samantala, nag-abiso po yung Benguet Electric Cooperative na magkakaroon ng scheduled power interruption sa ilang bahagi ng Benguet, kabilang na ang piling mga lugar dito sa Baguio City mula Lunes Santo hanggang Miyerkules Santo dahil sa pagkukumpuni ng mga kawad at poste. Yan muna latest mula rito sa Baguio City. Balik sa iyo, Ivan. Maraming salamat, Bea Pinlac. Isuko ang mga paghihirap sa Diyos. Yan po ang mensahe ni Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula sa mga Katoliko ngayong Palm Sunday o Linggo ng Palaspas, ang simula ng Semana Santa. Sa kanyang homily sa Manila Cathedral, hinikayat ng Arsobispo ang mga mananampalataya na sundan ang ipinakitang pagsuko ni Jesucristo ng kanyang buhay sa Diyos. Dumagsa sa mga simbahan ng mga Katoliko para sa Palm Sunday, kabilang sa Antipolo Cathedral. Ayon sa ilang nagtitinda, tumaas ang presyo ng palaspas na nasa 30 to 50 pesos na dahil sa mahal na materyales at gastos sa pagbiyahe. Nagpaabot din ng pakikiisa sa paggunita ng Palm Sunday si Pangulong Bongbong Marcos. Anya, ipinaalala ng paghihirap ni Kristo na ang kadakilaan ay hindi matatagpuan sa kapangyarihan, kundi sa sakripisyo at pagtulong sa pinapasan ng kapwa. Laging paalala ng otoridad, don't drink and drive. Sa Pasig, isang nakainom na rider ang bumangga sa isang truck at nagwala pa ng tulungan ng mga otoridad. Nakatutok si EJ Gomez. Sumalpok ang motorsiklong yan sa isang 12-wheeler sa C5 Lanuza Avenue sa Barangay Ugong, Pasig City, mag-aalauna ng madaling araw kanina. Sa kuha ng CCTV, kita ang mga sasakyan na nakatigil sa stoplight ng intersection. Di nakuna ng aktwal na pagsalpok, pero kasunod nito, kita ang isang rider na lumapit sa unahan ng truck at sinabing nabangga ito. Medyo pumalakas talaga kasi gumalaw yung truck tapos may bumusina, sabi may bumangga doon sa likod ng truck nyo. Nasira ang side mirror at unahang bahagi ng motorsiklo. Ayon sa 32 anyos na truck driver, galing silang Taytay Rizal at maghahakot sana ng lupa sa Taguig nang mangyari ang insidente. Nakainom daw ang rider ng bumanggang motorsiklo. Kinumpirma ito ng mga tauhan ng barangay at pulisya. Lasing. Tapos gustong tumayo, di siya makatayo kasi dugo nga yung ulo niya tsaka yung ilong. Nung sinakay ng ambulansya, nagwawala. Gusto nang lumabas, minumura pa yung susuntukin daw sila. Bubugbugin daw yung mga nag-rescue. Pinagtulungang i-rescue ang rider na nagtamo ng mga injury sa kanyang ulo at mukha ayon sa first responders. Susubukan pa namin kunan ng pahayag ng nabanggang rider na nagpapagaling pa sa ospital. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa insidente. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok 24 oras. Huwag basta-basta kumagat sa mga nag-aalok ng puhunang may pangako ng kita. Sa Ilocos Norte, 2 arestado dahil nag-aalok ng investment kahit hindi rehistrado sa SEC.
Ang kanilang modus sa pagtutok ni John Consulta. Kuhang-kuha sa video ng NBI Lawag District Office ang pagtanggap at pagbibilang ng 100,000 pisong mark money ng target ng kanilang operasyon. Ilang saglit lang, pumasok na ang mga ahente nang di napansin ng suspect dahil abala siya sa pagbibilang ng pera. Taga-NBI kami. Okay, so data inawat mo data mark money data. 2 suspect ang kanilang iresto, kabilang ang isang dating kalahok sa male pageant. Ang kaso, pangongolekta ng investment money kahit hindi sila rehistrado. Ikinasang operasyon, bunsod ng sumbong sa NBI ng isang private complainant. Pag ikaw ay nag-invest ng 100,000 pesos sa kanilang kumpanya o sa kanilang negosyo, ikaw po ay makakatanggap daw ng 6% interest monthly. Pero hindi mo pwedeng galawin or ang sabi nila nakalock in po siya ng 1 taon. After a year lang po bago mo makukuha ang iyong investment. Ayon sa NBI, illegal ang naging pagtanggap ng investment dahil wala silang hawak na secondary license mula sa Securities and Exchange Commission. Kinakailangan nito bago magbenta ng securities o mag-alok ng investment sa publiko. Hawak na ng NBI Lawag ang mga suspect at na-inquest na para sa mga reklamong paglabag sa SEC Regulation Code at Cybercrime Prevention Act. Wala pa silang pahayag. Hinihikayat ng NBI ang iba pa mga posibleng mga biktima ng suspect na magtungo sa kanilang tanggapan para maghain ng reklamo. Babala naman ng NBI sa ating mga kababayang inaalok ng investment. Siguraduhin po natin may permit at may lisensya po na para po pagsagawa ng mga itong negosyo. Ay mag-ingat po sa pang-aalok na too good to be true. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Ngayong biyaheng Semana Santa, hindi napigilan ng mahal na petrolyo ang travel goals ng ilan. Pila-pila nga mga pasahero sa airport. At mula sa NAIA nakatutok live si Darlene Tan. Darlene. Ivan, marami na mga pasaherong pabiyahe papunta sa mga probinsya o palabas ng bansa. Kaya hindi nawala ng pila dito sa NAIA Terminal 1 buong araw. Umapaw ang mga pasahero sa departure lobby ng NAIA Terminal 1 kaninang umaga. Sa dami ng tao, lumiko-liko na ang mga pila sa check-in counters. Mahaba rin ang pila ng mga pasaherong papunta sa immigration counters. Inasahan na raw yan ang mga pasahero ngayong unang araw ng Semana Santa. Kaya kahit alas 6 pa ng gabi ang flight ni na Jmar pa Cagayan de Oro, bago pa magtanghali, nandito na sila sa airport. Pagbaba pa lang po talaga sobrang dami po talaga. Tsaka even po sa bago pa lang po makarating talaga dito sobrang traffic. Ngayon po lalong-lalo na mag-Holy Week po talaga. In-expect ko rin po talaga na tawag po dito magkakaroon po talaga ng traffic tsaka sobrang dami po talaga ng tao. Walang humpay ang pagdating ng mga pasahero sa buong maghapon. Karamihan sa nakausap namin, ilang buwan ang nakaplano ang pagbiyahe o pagbabakasyon gaya ng mag-asawang sina Aiza at Erickson na papuntang Davao. Sobrang struggle, sobrang din siya, sobrang ang laki ng kailangang budget. Sa normal, nakakabook kami, dalawa na is around 3.5. Pero ngayon, yung nabook namin is 7.6. So kalahati, so doble talaga yung naging increase. Pikit mata na lang din si Cathy sa sobrang mahal ng inabot ng kanilang pamasahe pa Thailand kung saan sila magbabakasyon ngayong Holy Week. Tig 35,000 piso raw kada tao ang binayaran nila para sa round-trip tickets pa Thailand. Walang magawa. No choice. Kaya lang kasi para maging masaya yung family. Epektibo na sa Miyerkules o April 1 ang pagtataas ng fuel surcharge para sa domestic at international flights dahil pa rin sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Sa loob ng 15 araw, itataas sa level 8 ang passenger fuel surcharge mula sa dating level 4. Kaya staycation na lang daw muna sina Aiza. Bukod sa mahal na petrolyo, maraming bilihin na rin daw ang nagtaas ng presyo. Dati, pwede kang pumunta sa ibang lugar, pero ngayon dito lang. Team bahay na lang din daw sina Aiza pagdating sa Davao. Dati is more on bakasyon sa Samal, sa mga titos-titas. So as of now,
within the area muna. More stay sa bahay. Tingin ng CAAP o Civil Aviation Authority of the Philippines, hindi agaran ang magiging epekto ng taas presyo ng langis sa mga babiyahe sa mga paliparan ngayong Semana Santa. Sa tingin ko po, this week, medyo wala pa tayong makikitang pagbabago kahit tumaas na yung or tataas na yung presyo ng mga fuel dahil starting April 1 may fuel surcharge, so tumaas talaga. Opo. Dahil na rin dito sa sitwasyon sa Middle East. So wala ako nakikita so far sa ngayon na hihina yung pagpunta ng mga pasahero dahil nabili na ho kasi mga ticket niyan in advance eh. Pero mula Abril ay posibleng bumaba raw ang bilang ng mga babiyahe palabas ng bansa. Sinisiguro naman ng CAAP na may sapat na langis para sa operasyon ng mga paliparan. Samantala, epektibo sa Miyerkules ang tapya sa aeronautical fees na binabayaran ng mga airline at service charges na binabayaran ng mga pasahero alinsunod sa utos ng CAAP at DOTR para raw ito magbigay ginhawa sa mga airline at pasahero sa gitna ng tumataas na presyo ng petrolyo. Ivan, ayon sa new NAIA Infracorp o NNIC, yung operator ng NAIA, maaari raw umabot sa mahigit 1.35 million passengers yung babiyahe rito sa buong Holy Week. Kaya mahigpit ang seguridad dito. Yan ang latest mula rito sa NAIA Terminal 1. Balik sa iyo, Ivan. Maraming salamat, Darlene Kai.